Sa kabilang panig, sinabi naman ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Atty. Maidas Marquez bagamat karapatan ni Pangulong Aquino na maghayag ng kanyang opinyon. Nakababa lang ginawa niya ito sa isang summit na inorganisa mismo ng Korte Suprema. Karaniwan na raw na hindi nagkakaunawaan ang sangay ng ehekutibo at ang sangay ng hudikatura, pero pambihira raw na maliitin ng presidente ang mga membro ng hudikatura ng harap-harapan. Hanggang sa Biyernes, pwede pang manatili sa St. Luke's Medical Center sa Taguig si dating Pangulong Gloria Arroyo. Bukas na sana siya ililipat sa Veterans Memorial Center, pero pinalawig ng korte ang kanyang pananatili sa St. Luke's habang inaayos pa ang presidential suite sa veterans. Nakatutok si Mark Salazar. Pinagbigyan muli ng Pasay RTC Branch 112 si Congressman Gloria Arroyo na manatili pa sa St. Luke's Medical Center hanggang Biyernes. Hindi dahil sa kanyang medical condition, kundi ayon sa kanyang abogado, hindi pa kasi handa ang bathtub at tiles na pinapagawa sa Presidential Suite sa Veterans Memorial Medical Center, kung saan itinakda ng korte ang hospital arrest sa dating Pangulo. Yung comfort room, they need renovations or they have to redone the comfort room for the comfort of the former president. Di naman pinalaga ng COMELEC ang ikalawang extension na ito ni Arroyo sa St. Luke's. Hindi nga maganda yung bathroom eh. Oo. Pag nakita mo yung picture, hindi nga ganun kaganda. But the thing is, total, i-renovate nila at their own expense, fine with me. But the thing is, sabi ko nga, mamadali naman sana. Kaya lang, the judge has already spoken, so wala na tayong magagawa. Isa pang hinirit ng mga abogado ni Arroyo kanina sa pagdinig ang payagang makagamit ng cellphone at laptop si Arroyo. Bilang congressman, kailangan niya raw ito para patuloy na makapagserbisyo sa kanyang distrito. Binigyan ng 15 araw ang COMELEC para sagutin ang mosyon ng kampo ni Arroyo. Samantala, status quo raw muna. Ibig sabihin, pwedeng gumamit ng cellphone at laptop ang dating Pangulo gaya ng ginagawa na niya ngayon sa St. Luke's. Hindi rin ito kinontra pa ng COMELEC. Makapag-Facebook naman si Congresswoman GMA. Oo, sige na, pagbigyan niyo na. Oo, Christmas naman, in the spirit of Christmas, sabi nga nila. Sige na. Pero may hangganan daw ang pagbibigay ng COMELEC sa mga hinihingi ni Arroyo dahil pagkatapos ng 15 araw, hindi na pwedeng gumamit ng cellphone at laptop si Arroyo. Hihingiin na raw ng COMELEC sa korte na bawiin ang pribilehiyong ito gaya ng pagbabawal noon kay Congressman Romeo Halusos at Senador Antonio Trillanes. Kung napapansin yung malayo at may bintana sa pagitan ng interview namin kay Sheriff Rodelio Benviaje, yan ay dahil mas maghihigpit sa media ang korte simula ngayon. Hindi na magiging madali ang ambush interview dahil nagrereklamo na raw ang ibang empleyado ng ibang mga korte dahil nababarahan ang daanan nila ng mga nakaabang na media sa tuwing may hearing. At masyado raw magulo ang media. Nung magreklamo yung mga doctors at saka yung personnel ng St. Luke's na may pumutok ang ulo sa kanila dahil nabaksakan ng camera. Yung isang doktor na tamaan sa noo. Sa pagkuha nila ng footage, balyahan ng balyahan. And even my boss, even judge, suffered the same fate while in the SPD. Sa dulong parte ng koridor na lang papayagan maghintay ang media sa mga susunod na pagdinig. Maliban sa payagang makagamit ng cellphone at laptop, nakapila rin talakayin sa korte ang hiling ng kampo ni Arroyo para sa house arrest. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit naman ng Veterans Memorial Medical Center na handa na ang kwartong pagluluklukan kay dating Pangulong Arroyo. Pero may mga gusto raw ipabago sa naturang kwarto ang kampo ni Ginang Arroyo. Sa gitna naman ng pinagigting na seguridad sa naturang ospital, may mga nagkilos protesta doon kanina at kontra po yan sa tinatawag na hospital arrest ng dating Pangulo. Nakatutok live mula sa Veterans Memorial Medical Center, si Julius Segovia. Julius. Yes, Mike, noong Sabado pang araw handa ang Presidential Suite sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC na paglilipatan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Bumisita raw kanina sa VMMC ang anak ni dating Pangulong Arroyo na si ang galing Party List Representative Mikey Arroyo kasama si Elena Bautista Horn. Ayon kay VMMC Medical Director Dr. Nona Legaspi, muli raw sinilip ng kampo ng dating Pangulo ang magiging kwarto ni Ginang Arroyo. It was ready since Saturday. Okay, because the orders were to have it ready by Monday today, so it was ready since Saturday. Kumpleto naman na raw sa kasangkapan ng Presidential Suite at nakumpuni na rin ang mga sirang bahagi nito. Ang kaso, kampo raw mismo ni Arroyo ang may gustong baguhin sa silid. There were some requests that they were going to take out
They're going to take out the bathtub, take out the toilet, make a room, provisions of a room, build this and that. I said, no, it cannot be. So you have to get clearance from above. Giit ng pamunuan ng VMMC, wala raw bahagi ng presidential suite ang pwedeng gibain para baguhin. Ang maaari lang daw pahintulutan, magdala ang pasyente ng dagdag na gamit. Maging ang pagkain ng dating Pangulo sa ospital daw magmumula. Depende na lang kung may court order na pahihintulutan siyang magkaroon ng sarili niyang cook. Ma'am, yung pagkain niya, iba ba dun sa yung mga ordinary patients? No, from our kitchen. So, same. From our kitchen, yes, same. Unless, ma'am, 3 times a day. No, the presidential suite is one of different suites in the hospital. They all have the same food. Mahigpit naman ang seguridad sa loob at labas ng VMMC. Pero nasubukan ng higpit ng seguridad nang magkilos protesta ang mga residente ng Barangay North Triangle, Quezon City. Di raw dapat bigyan ng hospital arrest si dating Pangulong Gloria Arroyo na siyang nagpa-demolish daw sa kanila ng lagda ng Executive Order 620 noong 2007 na layong i-develop ang East at North Triangle. Tinangka nilang pumasok sa loob ng ospital pero di sila umubra sa mga pulis. Hanggang gate lang din ng media. Ang mga opisyal ng pulisya ang lalabas ng gate kung may kailangang ipahayag sa publiko. Mike, mula sa gate papasok sa presidential suite ay 4 na checkpoints ang dadaanan. Sapat naman daw ang pulis na nakadeploy sa paligid ng VMMC sa loob ng ospital at sa labas ng mismong presidential suite. Tiniyak din nilang mananatiling normal ang operasyon sa VMMC kahit pa hinigpitan na ang seguridad. Samantala, natanggap naman na Mike ng pamunuan ng VMMC ang court order mula sa Sheriff ng Pasay City RTC Branch 112 na nagpapalawig sa pananatili ni Ginang Arroyo sa St. Luke's Medical Center hanggang Biyernes. Yan muna ang latest mula rito sa VMMC. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia. Tiniyak naman ang kampo ni Congresswoman Gloria Arroyo na lilipat sila sa VMMC sa Biyernes. Nakakalakad naman daw na ngayon si Ginang Arroyo. Samantala, mula sa Amerika, dumiretso sa ospital ang kanyang panganay na si Congressman Mikey Arroyo para dalawin ang ina. Nakatutok si June Veneracion, live mula sa Taguig. June? Meli, kinatuwa daw ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang desisyon ng korte na palawigin pa hanggang Biyernes ang kanyang pananatili dito nga sa St. Luke's Medical Center. At ang magandang balita pa mula sa kampo ni Ginang Arroyo ay inalisan na raw ito ng swero, nakakatayo na at nakakapaglakad na rin maski papano. Bukas sana nakatakdang ilipat si Ginang Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center. Pero mismo ang Court Sheriff ng Pasay City RTC Branch 112 ang nagdala dito sa St. Luke's ng court resolution na nag-extend hanggang Biyernes sa pagka-confine niya dito. She was happy that at least the court accommodated yung request namin to, which we think is reasonable. Tiniyak ng kampo ni Arroyo na aalis sila ng St. Luke sa Biyernes at lilipat ng VMMC. Tatapusin lang daw nila ang pagsasayos ng ilang pasilidad ng paglilipat ng kwarto ni Arroyo, gaya ng tiles, handrail sa banyo at ang bathtub na mataas daw para sa dating Pangulo. Nagsisimula na rin daw mag-impake ng gamit ang mga tauhan ni Arroyo para sa nakatakda nilang paglipat sa VMMC. We're getting ready for the transfer. Handa na rin daw si Ginang Arroyo. Sabi pa ni Atty. Lawrence Arroyo, abogado ng dating Pangulo, nakakatayo na raw ang kanyang kliyente. Wala nang nakakabit na swero at nakakapaglakad na rin siya, pero inaalalayan pa rin. Mas maganda na rin daw ang pakiramdam niya ngayon. She's feeling better now, but as we have been mentioning in the past, although she is fit to be discharged, she is still recovering from her medical condition. Pero sa obserbasyon ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni dating First Gentleman Mike Arroyo, mas mahina ngayon ang dating Pangulo. Kaya maingat sila sa pinapakain sa kanya. Lalo pat food poisoning daw ang pinakamadaling paraan para isakatuparan ang nadiskubring umano nilang planong pagpatay kay Arroyo na tinawag na Oplan Put the Little Girl to Sleep. Tanging mga pagkaing dumaan sa inspeksyon at yung mga dala ng kanyang mga kaanak ang kinakain daw ni Ginang Arroyo. If only for the fact na baka may isang renegade group o mga loose cannons na gustong ipahiya ang kasalukuyang administrasyon para sa kanilang sariling agenda at gawing may mangyari sa dating Pangulo para masisi ang kasalukuyang Pangulo, dapat tingnan nila ito Baka destabilization plot. Dumalaw din kanina sa ospital ang panganay na anak ni Arroyo na si Congressman Mikey Arroyo. Dumating kaninang umaga ang kongresista mula sa Amerika pero hindi ito nagpaunlak ng interview o nagbigay ng kahit anumang pahayag.
Mel, bagamat sabi ng mga abogado ni Ginang Arroyo ay papayag sila sa utos ng korte na ilipat nga ang dating Pangulo sa VMMC sa Biyernes, ay igigit pa rin daw nila sa korte na mas nararapat ang house arrest para sa dating Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.